Bring that booty over here, over here. Over here, over here, over here. Bring that booty over here, baby. Bring that booty over here, over here. Yo, 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 yo! What's up, guys? Good morning, good evening sa inyong lahat, guys, no? Ang tagal kong hindi nag-vlog. Nabisi lang, guys, no? So, wow, parang no? Ang daming followers, no? Anyway, ito nga niyong Tito Odette, kayo na sa Tito Moto. Ow! Chismisan na may konting vlog and anything under the sun, guys. Ano bang pag-uusapan natin, guys, no? Eto, guys, no? Medyo malungkot na balita. Yes! Uy, opening na pala yung dali dito, guys, oh. May dali na naman sa amin, guys. Pangalawang dali na to. Lakad ka ba, kuya? Anyway, ayun, guys, no? So, balik tayo sa balita ko. Saan na tayo? About sa astronomy, no? Ang NASA ay may na-discovering Asteroid. natatama sa Earth. Yes, as of now, 3.1%. Oo. Ito ay namataan, no, guys, no, nung December 27, kung hindi ako nagkakamali. December 27, 2024, no, ng isang grupo ng scientist, tama ba, o company. Tinatawag nilang Atlas. Alam niyo ba 'yon? Hindi ko rin alam yung ibig sabihin ng Atlas, eh. Pero 'yon, nakita nila sa telescope, 'yun, yung Asteroid. etong kasing taas siya ni Liberty, 50 meters, parang ganon ang taas. And then may good news and bad news. Ang bad news ay ang good news, hindi to sisira ng mundo. Yeah. Pero ang bad news, guys, kaya netong sirain ang isang city. Alam mo, Bacoor City, Manila, Makati City, ganon. Malakas to, guys, malakas. Parang 500 times or 500 times daw na ng atomic bomb yung pagsabog sa, kung natatanda nyo sa World War II, pinasabog yung Tokyo, Japan. Yung Hiroshima, yan, parang nasa 9.3 megatons ang pagsabog nito. So ngayon, guys, ito ay possible daw na babagsak sa 2032, December 22, 2032. Ayon sa mga ulat, ang asteroid na ito ay pinaniniwalaang maaaring tumama sa Earth sa taong 2032. Binabantayan ngayon ng matindi ng mga scientist ang galaw ng naturang asteroid. Butik, malapit na, guys, no? Almost, tama ba? 8 years? Tama ba? 8 years? 7 years, tama. 2032, putik yan, guys, no? So, anong gagawin mo, guys, no? Tapos ito daw, guys, kung hindi nagkakamali, maaari daw tumama ito sa, tama ba, South Pacific. Hindi tayo tatamaan. Hindi dadaan sa sa Pilipinas. Parang papakita ko na lang kung saan siya dadaan at tatama, possible. South Pacific, eh. Either papuntang China or parang malapit din sa atin, no? Ayan, guys, no, ngayon, eto meron, guys, no, na isang pinag-experimento dati ng scientist. Meron sila yung September something, 2022, Asteroid. ang ginawa nila is gumawa sila ng parang ang tawag nila dark, no? Kumbaga babanggain nila yung Asteroid. iba ng ng orbit. Kumbaga ililihis nila yung orbit para hindi tumama. So yun ang nangyari doon, guys, no? Naging successful sila. Yun. So may good news din. Pwedeng may nakagawa na silang ganon. Pero ang bad news, guys, is hindi daw pwedeng gawin yun sa, ang tawag nga pala Asteroid. tinawag nilang 2024 YR24 o tama, YR24. 2024 YR24, guys, no? Yun. Naputol. Ayun, guys, no? So, continue tayo, no?
Yun nga guys, no? So, hoping na lang na hindi siya talaga tumama sa Earth, no? Kasi ngayon parang nasa kategory siya ng parang 3. Nasa kategory siya. So, may mga chart kasi yung scientist eh. May tinatawag sila tawag. Kalimutan ko na eh. Pero parang ano yan, di ba? Yung rainfall, yun, may ganun sila eh. So, nasa 3 or 2. Parang 2 lang yata. So, nasa 2 lang sila, no? Nasa 2 lang sila, guys. Nasa 2 yung Asteroid. sinasabi nga dapat ito ay bigyang pansin. Yes. So yun nga guys, no, anong gagawin mo pag talagang confirm na natatama sa ano, no? Ang hirap nun guys, no. So wala na. Pakasaya ka na lang, no. Kasi pag tumama yun, parang ano lang naman yata, no. Mabilisan lang yun, no. Kakatakot, no guys, no. Talagang hindi natin makukontrol ang nature. Uy, grabe, na-trap tayo guys, no. Yeehaw! Wow, kita nyo yun guys, lupit. Yun ang mga singit ng tito nyo, no. Di ba? Wow. Ganyan, everyday ako ganyan guys, no. So, si Luna, nai-stress na sa akin. Ayun guys, no. So, balitang meteorite tayo. Yun. Ito guys, no. So, kahapon lang papala, no. Nag-iba ng topic, eh. Iba tayong topic, guys. So, yun lang guys, no. Yung balita sa Asteroid. mabilisan lang, no. At may nasasagap akong balita, guys, no, na si Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay pagkakabalikan. Oh my God. Sa aking pananaw, oh my God, Catherine. Para sa akin, no, kumuha ka ng bato para pukpok sa ulo. Diba? Parang red flag na siya red flag na si Daniel eh, guys, no. Daming kumakalat na iba pala ang ugali ni Pogi, no, ni Idol. Pero hindi natin alam, no, baka bali-balita lang. Ang hirap kasi mag-judge ng isang tao pag hindi mo siya kilala. Yan ang sinasabi ko sa inyo, guys. Well, syempre, ang tagal nilang magkasama, hindi mo ikakaila na pwede sila magkabalika. Hindi, wow. Kasi nga, may ano sila eh. Parang mali yung ano ko. Meron silang nakaraan. Meron silang nakaraan, guys. So, hindi mo maikakaila na ano sila. Ayun, so, tawag dito. Yan. Anyway, so yun nga guys, no. Kung magkabalikan man sila, wala na tayong pakailam dun. Trip nila yun eh, di ba? Buhay nila yun, no. So tayo ay nakikibalita lang. Pero sa akin, di ba, kung ano man yung malalim na pinag-awayan nila, siguro nag-usap naman sila. Well, ganun talaga eh. Parang ito guys, no, napanood ko kaya Boy Abunda. Wow, malayo na ng segment natin. From meteorite to Katniel to Boy Abunda. Lupit to guys. So ito, napanood ko, in-interview niya si Jeneline at si Dennis Trillo. Jeneline Mercado and Dennis Trillo. Yes, kasi may upcoming movie sila, no? All About My Wife yata yun. Yun, All About, tama ba? Basta yun. So, in-interview sila, guys. Tama na, huwag na mag-away. Away pa kayo, guys. Na, ano, guys, no? Si Jeneline Mercado at si Dennis pala ay nagkahiwalay, no? Tapos, after 4 years, nagkabalikan sila. Di ba? So, dun mo makikita na talagang mahal nila yung isa't isa. Pero talagang pinag-awayan din nila. Inamin naman nila dalawa eh. Immaturity, di ba? Bata pa daw sila, di pa sila handa. Diba? Tapos pare silang siloso. Siloso't silosa. Ay, siloso't silosa. Tama. So, yun guys, no? So, nagkabalikan sila. So, tingin ko ganun din. Di ba? May nagkaroon lang talaga ng misunderstanding siguro yung Katniel. Diba? Mahirap palitan. Ang isang minahal mo na ng napakatagal. Wow! Di ba? Siyempre, kumbaga, teenager pa lang kayo na yung magkasama sa pelikula, di ba? So, ganun talaga. Wala na naman si Alden, no? Hype lang, no? Hype. Well, ganun talaga, guys. Hindi mo isasama ang realidad
sa pelikula, no? Siguro may chance na maging si Alden at si Catherine, pero ito si Alden, no, sobrang hiwaga na itong taong to. Hindi sila nagkatuluyan ni Maine, no? Tapos tawag dito, parang hindi sila in good terms ngayon, no? Ba't kaya? Tingin nyo, guys. Chismosong, no, guys, no? Ayun, so, wala tayong magagawa kung magkakabalikan talaga sila. Sabi-sabi daw. Eh, trip nila yun, eh. Diba? Hindi tayo ang magdidikta ng buhay nila. Diba? Ganun yun, guys. Hindi katulad ng unang panahon ng Hapon. Diba yung love team, no? Yung mga talagang patayan talaga, eh, no? Guy and Pip, no? So, hindi pwedeng magkaroon ng relasyon yung, si Nora Honor at Philip, Tirso Cruz III pala. Yung malupit na tandem dati, si Guy and Pip, no? Nako, away daw yun dati pag iba ang tandem ni Nora Honor. Pero hindi rin sila nagkatuluyan, di ba? Yun eh, di ba? Hindi rin sila nagkatuluyan. Di ba? Naging kamote tayo dito sa part na to. Kamote Riders. Yan ang bansag sa mga pasaway na rider ng motorsiklo. Guys, di ba? Kung sumikat yung Maria Leonora Teresa. Yan, guys. Nora Honor and Tirso Cruz III. Oh, panis. Yan ang mga dating love team. Eh, tingin nyo, guys, sino ba to? Si Nadine, sino bang ka-partner niya? Nadine tsaka si James Reid, no? Magkakabalikan na. Tingin ko hindi na. Si James ay hindi na siya James. Siya ay si Jesse, no? Embento, eh, no? Siya ay lumadlad na guy. Nakita sa picture. Di ba? Sino pa ba? Si Barbie Fortesa at si Jack Roberto, di ba? So parang nababalita na si Jack Roberto ay medyo dating abs ng bayan, pambansang abs. Ngayon, hindi na siya pambansang abs. Siya ay isa ng queen. Isa siyang queen. Ewan ko ba, may kumalat kasing picture, guys, eh. No? Na may kasama siyang apam. Ewan ko ba? Ang hirap, no? Ang hirap pala i-trace ng isang bading. No? Ano kasi yan, eh, no? Ano bang tawag doon? Pag ganun ka kasi, guys, no? Hindi natin ma-explain, eh, no? Parang nasa utak kaya yun, mental. Sabi nga ni Trump, no, grabe to si Trump, eh. Ang pagiging daw lesbian or ganun. Ang haba na ng topic natin, no? Meteorite. Napunta na tayo sa meteorite, Katniel, tapos ang dami na, no? Wala lang, kwentuhan lang, di ba? Kumbaga parang inaangkas ko lang kayo, tapos kwentuhan lang tayo, ganun, guys. Yun, no? Yung sabi ni Trump, ang isang pagiging bading lesbian ay nasa mental, illness. Grabe siya. Pero kung iisipin mo, kung technical, may tama siya, no? Nasa utak kasi mo. Nasa utak mo yan, di ba? Kasi ang utak ang lahat ng nagpapagalaw ng iyong katawan, di ba? Mahiwaga ang utak, guys. Alam nyo ba yun? Ang sabi nga ng scientist, ay 20% lang ng utak ang ginagamit ng tao. Yung 80% hindi natin alam kung saan gamit. So, di ba, nagawan nga yan ng pelikula. Yung Lucy. Layo na ng topic natin. Si Lucy, kung hindi nyo pa napapanood, natap niya ang 100% na gamit ng utak. Alam nyo, pag na ganun pala, no, guys, malupit ka na, para ka ng superhero. Ano pa lang yun, parang 50%, para ka ng superhero, guys. Ang lakas mo na. Hindi ka na nakakaramdam ng sakit. Diba? Tapos nakikita mo na lahat. Nararamdaman mo na. Ganun yun, guys, no? So, si Lucy, ganun nangyari sa kanya. Pero, ang baduy ng ending. Malupit na sana, eh. Kasi nakakabalik siya sa sa nakaraan. Pero kasi, kaya, ang ending nun, kasi 100% na siya, di ba? 100% tawag dito. Natap niya na yung 100% niya, eh. Naging siyang USB. Kasi, yung una, hindi ko siya mag-gets kung bakit siya naging USB.
Yun pala guys, no, yung ending, sabi ni Morgan Freeman, kasi sabi ni Lucy, ipapakita daw niya sa mga tao, sa mankind, kung saan nagsimula ang tao, no? Yun kaya siya bumalik sa nakaraan. Syempre, 100% na siya, state of 100% na siya. So, naging na nga siya. Sabi ni Lucy, pag nag 100% na ako, gagawa ko ng way para maibigay sa inyo yung information. Syempre, ang technology pa lang nun, USB. Diba? Uso pa yung USB nun eh. So, naging USB siya para ma-access ng mga tao. Diba? Look, the computer. It's moving. Yun pala guys, kaya siya naging USB. Kasi nga, walang way si Lucy para sabihin kung ano yung, walang way para ipakita ni Lucy yung mga impormasyon na nakalap niya. Diba? So yun lang. Yun ang kanyang ginawa. Naging USB siya. Yun. Nag-gets niya ba? Yung una kasi hindi ko mag-gets eh. Kasi nakatutok lang ako kay Lucy. Si Scarlett Johansson. Ayos yung pangalan niya, no? Ano to? Pasyal lang. Diba? Si Lucy. So, yun. Yun naman kasi itong sasakyan na to eh. Parang namamasyal sa... Diba? Yun guys, no? So, ang layo na ng topic natin, no? So, yun guys, no? Bakit nga ba tayo napunta kay Lucy? Hindi ko rin alam. Ito guys, no? May papakita pa ako sa inyong update. Naghabol, no? Ang dami kong update ngayon guys. Nawala ako sa kasi, no? Nawala tayo sa pagiging vlogger. Ito guys, update kaya Madam Andrea Brillantes guys. Papakita ko sa inyo ngayon ang kanyang OOTD. Hindi siya OOTD. Siya ay ang kanyang bagong billboard. Billboard pa tawag doon. Tingnan nyo, ay napakaganda kayo ni Madam Andrea Brillantes guys. Since malapit na tayo sa AB Road. AB Road, Andrea Brillantes Road. Yes, ako lang nagbansag nun. Pakita ko sa inyo si Andrea Brillantes. Siya ang may-ari ng binansagan no. Siya ang reyna. Siya ang reyna ng kalsadang AB Road. Kuya, lalamove, let's go. Malapit na tayo guys. Papakita ko sa inyo. Yun na, let's go. Diba? Bagal kasi nila alam. Na guys. Tingnan nyo si Madam Andrea Brillantes. Panis. Diba? Napakagandang bata. Diba? Pak na pak guys. Pag dito ako dumadaan kaya sa AB Road, tumitigil yung mundo ko eh. Sino ba namang hindi titigil ang mundo dyan? Tingnan mo naman. Napakagandang bata. Yan lang guys, no? Yun yung update kay Madam Andrea Brillantes. Dami kong na-i-share sa inyo ngayon, no? To Catherine. Tapos ano pa ba? Ang dami na nating na-itakel. Ngayon ito guys, alam ko marami na nakakaalam na itong daan na to. Pero i-share ko pa rin sa inyo. Actually, ngayon lang kasi ako nadaan dito. So ngayon, kasi di ba, nakita ko na ba sa inyo kung yung mga daan na yung shortcut para mas malapit sa papuntang MOA. Ito guys, meron pa. Hindi ko alam kung shortcut to o magandang lang to, parang tingin ko, iwas lang sa stoplight. Kasi pag dumaan ako doon sa regular na dinadaanan ko, dalawang stoplight eh. Ang dami, dalawang stoplight. Bago ako makapunta sa MOA. Pero ito guys, walang stoplight to guys. Tumbok agad na ito, bulungan. Ito guys, papakita ko sa inyo. Kakaliwa tayo dito. Yan. So sana hindi tayo maligaw kasi kahapon ko lang na-discover to.
Pero marami na nakadiscover nito. Ako lang hindi. Yan guys. So, kita nyo ba yon? Galing tayo nga sa pote. Kasi tayo, nag-go na kasi. So, galing sa pote to guys. So, ito yung, yan o. Diba, nagmamadali sila lahat. Yun, so dire-dire, yan. Pag dito, ano na to eto, cut na ng, ano to, yan o. Pulan lupa na yan, papuntang Pulan Lupa. Pero dito tayo dadaan guys. Yan o. Tapos dito tayo daan. O. So tingnan nyo na lang guys to. Yung sa mga bago. Ayan o. Maganda daan dito eh. Malubaklak. Ayan o. O, di ba? Apakaganda ng daan. Yan 9:41. So ilang minuto tayo bago makatumbok natin yung bulungan. Ayan o. Daming dumadaan dito guys. Nakikita nyo ba yan? Hile-hilera sila o. O. Di ba? Kung sanay ka mag-baking, kaya mo magmabilis dito pero ako hindi nagmamabilis dito. Ayun o, si Kuya, bilis eh. Hindi pa natin kabisado to guys. Ayun o, ano lang siya, medyo maalon, pero iwas ka sa traffic. Aray, yan 9:41 tayo pumasok dito. Tingnan natin, depende sa pagpamaneho yan. E tayo takbong pogi at may pamilya lang. Takbo yan, 40. Yun lang tingnan mo guys, ang ganda dito. May mga nagbe-baking talaga dito eh. Ingat ka lang sa baking kasi may mga ano dito eh. Masasanay ka mag-baking dito eh. Wala na akong kasunod Yun. Diba? Ang bilis nila pero nabutan pa rin natin sila. Wala namang ibang pupuntahan to eh. Dire-diretso ka lang. Medyo nalito lang ako nung umpisa dito kasi nga first time sinusundan ko yung mga motor. Aray puta, meron palang ano dun. Lalim pala nun guys. Ayan o. As of now is 9:44. Medyo malubak. So guys, so dito. Di ba para tayo nasa expressway? Ayan o, expressway na yan. Uy, tumabra tayo. Kaya pala yung iba dito dumadaan, no? Diretso expressway. Pero dito tayo, yeah. Motorcycle, please stay on your lane, di ba? Ito guys, yung madadaanan natin, ito yung tawag dito. Ano to eh? Si Aerop yata nagpagawa nung anong to. At parang may hams pa rin. Puta naman. May hams eh. No? Mahams lang dito eh. Eh, no, dito ako naligaw kangin. Puta. Taas. Ito pa. Taas oh. Diba? Medyo may iskwakwa lang dito. Madadaanan. Mga iskwami. Yan oh. Mga iskwami. Diba? Ito iskwami road. Siyempre, medyo ingat din tayo dito kasi yun lang ang ano dito problema guys, ang daming hams. Ano na to, tawag dito, ito na yun doon sa kabila, yun na yung dinadaanan ko lagi. Eh, medyo matraffic doon eh, kasi ang daming ano doon eh, maliit yung kalsada. Ayun o, kabisado na nila eh, no. Ayun o, dito magpapamoto ako, may libre pa akong ligo doon may libre pa tayong ligo guys. So susundan-sundan lang natin itong mga to, no. Yan na guys, no. Diretso, Barangay Ilaya. Yan. Barangay Ilaya Health Center. 9:47 na guys. 9:47. Ilang minutes lang yun. 9:41 tayo. So nakaka 6 minutes na tayo. Malapit na tayo sa ating destinasyon. Sa may bulungan. Diba? Medyo may ano lang. Ito yun eh. Yan o guys, no. Ito pala yun. Ayan o guys, so tingnan mo. Ito na pala yun. Hindi naman pala masama, no. Maganda rin yung pinatayo ni Aerop. Ayan o. Aerop ba yan, Marco? Sabi daw Marcos o Aerop eh. Sundan na lang natin. Ay puta, kailanganin. Punta ka na, Brad. Yan guys, no. So ito. Tapos ang ayoko lang dito, dumaan pag gabi. Kakatakot eh. Tingnan mo. May talahib. Pag dumaan ka dito, yari ka dito. No? Ayan o.
Dito ba ako naligaw? Ayan, dito guys, may squammy na dito. So, ingat-ingat lang. Kasi syempre, you'd never know. You know, okay naman. Squammy, ano lang sila. Yan o, medyo ano lang yung daan dito. Yan o. Oh, 9:49 pa lang guys. Uy, wait lang. Ito guys, oh, diba? Napakagandang daan. Pani. Diba? Hindi lang talaga ako nagmamabilis dito. Kasi, hindi ko kabisado pa eh. Siguro pag mga ilang araw na. Uy. Diba? Told you, may blind spot. Ayan guys, so dito, kanan ka na. Lalim. Ayan na, oh. Ayan na guys. Oh, diba? Oh, yan yung kabiasnan. Ito na yung bulungan. Oh, ilang minutes lang. 9 minutes guys, nandito na tayo sa bulungan. Pakabilis. So from sa Pote kabila hanggang dito sa may bulungan, 9 minutes. So pagdating mo dun sa may MOA, almost nga lang, no? 20 minutes nga lang. No guys, no? Tama. 20 minutes lang. 20 minutes lang siya guys. Yun ang aking actually kaya ko itong pero ano sila no? Relaxing eh. Baka nagkakaroon sila ng relasyon between Joyrider and kanyang OBR pasahero. Yun lang guys. So sana makatulong sa inyo tong bagong daan na hindi na siya bago. Marami na nakakaalam. So yun guys, no? So maraming salamat sa inyong panonood. Ito yung Tito Odi. At sana mag-subscribe naman kayo sa mga bagong nanonood dyan. Please, hit the like button, share, and subscribe. Bye-bye!